Hello kapatid, magandang araw sa'yo. Ngayon, babalik na naman tayo sa ating series ng nasa playlist natin yung Names of God. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang meaning ng word na El-Olam. Ngunit bago yan, halika at manalangin muna tayo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa, ng pagmamahal at ng grasya. Salamat po sa mga oras na ito. At kami po ay nasasabik na makinig sa inyong salita para ito po ay magbigay sa amin ng buhay, encouragement at nag-uumapaw na pag-asa, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So kapatid, ano namang meaning ng El-Olam? Ang ibig sabihin nito ay everlasting God at eternal God. God is the everlasting God. Okay? He is the same God yesterday, today, and forevermore. He is the beginning and the end, and He is the one who works His purposes throughout the ages. Amen? At siya rin ang nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. Kapatid, ang Panginoong Jesus ay may ganito ring attributes o characteristic kasi He is one with the Father. Okay? So, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And He is the same yesterday, today, and forevermore. Kahapon, ngayon, at bukas, hindi nagbabago ang Panginoon. Halina kapatid at basahin natin sa Genesis chapter 21, verse 33. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Amen? The eternal God, El-Olam. Hallelujah. Kapatid, basahin natin sa Salmo chapter 90 verses 1 and 2. Ang Diyos at ang tao. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Diba? Yesterday, today, and forever. Parehong Panginoon. Verse 2, bago niyo palikhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na. At kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng magsalita ng hindi nakabase sa scripture, sa word of God, kapatid. So yun, ulitin natin. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo palikhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na. At kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. So, He is the same God, the beginning and the end. El-Olam, kapatid, tandaan natin. Eternal God, everlasting God. Walang katapusan. Halina at basahin natin sa Isaiah chapter 40 verse 28. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Kapatid, may isa pang verse na magpapatunay na ang Panginoon ng ating El-Olam, our eternal God, our everlasting God. Basahin natin kapatid sa Roma chapter 1 verse 20. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Kapatid, nakakataba ng puso, ano? Kapatid, tandaan natin, additional information ito. El-Olam is a Hebrew phrase. Pag translate natin, di ba, the everlasting God or the God of eternity or eternal God, di ba? Paulit-ulit natin sinasabi. Ini-emphasize lang noon yung nature ni God, eternal siya, yung nature niya. Panghabang buhay, walang pinagmulan at walang katapusan. Amen? Ang meaning ng El, ano sinasabi natin? El is a Hebrew word for God. Kadalasan ginagamit yan sa Old Testament. El, di ba? Olam means age, forever, world, or eternity. Sinisignify yon yung kalaki ng panahon, ng space, yung vastness, yung kalawakan ng Panginoon. Hallelujah. Hindi kasi enough yung adjective para i-describe natin ang Panginoon. Hallelujah. So, El-Olam, pag kinumbine natin yun, pinagsama natin, ibig sabihin, it describes God as existing throughout eternity. Wala siyang pinagmulan nga, di ba? At walang katapusan. So, eternity siya, eternal. Walang boundaries, walang limitations ng panahon, ng space, at ng oras. Wow! So, sa Bible, ang El-Olam ay kadalasan
nasa Old Testament, kagaya nung na-discuss natin kanina sa Genesis 21:33, nang tinawag ni Abraham ang Panginoon na the Lord, the Everlasting God. Amen? Nakakamangha, nakaka-amaze ang Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. He is our eternal God. Nakakataba ng puso, kapatid. Hallelujah. Na ang Panginoong pinagsisilbihan natin, ang Panginoon na lumigtas sa atin ay tapat noon, ngayon at bukas. Kung ano siya 2,000 years ago sa mga disipulo niya, sa mga apostol niya, ganun din siya sa atin ngayon at sa bukas, sa mga henerasyong pangdarating sa atin. Hindi nagbabago ang Panginoon. He is a faithful God. Wala siyang katapusan. So kung ano man pangako niya sa atin, it will come to pass. Dahil hindi siya nagbabago. Amen? So hawak ng Panginoon ang ating kahapon, ang ngayon at bukas. Kung ano man nangyari kahapon, good and bad, ngayon at bukas, it is for our good. Tatandaan natin yan, di ba? Because we have an eternal God who cares for us. Amen? So kapatid, napakasarap pakinggan. Halina at manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Ikaw ay tapat noon, ngayon at bukas. Salamat po sa kabutihan niyo sa buhay namin, Panginoon. Nakakagaan po ng loob at meron po kaming kapanatagan na hindi kayo nagbabago, Panginoon. Salamat po, nawa, naisin namin lagi ang inyong kalooban at magtiwala kami, Panginoon, sa ginagawa ninyo sa buhay namin noon pa man, ngayon at ang bukas namin ay nasa inyong mga kamay. Bless us, Panginoon, and we are a blessing to many. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, God bless you. At nawa ang mga hinihiling mo sa Panginoon ay tugunin niya ayon sa kanyang kalooban. At pagpalain ka niya noon pa man, pinagpapala ka na niya ngayon at lalo na ang iyong bukas ay nasa Panginoon. God bless you. I love you with the love of the Lord.